Napapansin mo bang ang iyong halaman ng prutas ay lumiliit, umaasim, at paunti ng paunti ang bunga taon-taon? Kahit inaalagaan mo at dinidiligan, hindi ka pa rin ba nasiyahan sa dami ng ani? Ang simple lang ng dahilan, tumatanda na ang iyong halaman. Pero huwag kang magmadaling kumuha ng palakol. Ngayon, isasagawa natin ang isang tunay na pagpapabata na magbibigay ng pangalawang kabataan sa iyong halaman at magbibigay sa iyo ng masaganang ani ng malalaki at matatamis na bunga tulad noong dati. Unawain muna natin kung bakit nga ba nangyayari ito. Ang halaman ay isang buhay na organismo. Sa paglipas ng panahon, tumatanda ang mga sanga nito, kumakapal ang kahoy, at hindi na nito epektibong napapakain ng mga bunga. Bilang resulta, lumiliit ang mga ito. Hindi ito ang iyong kasalanan. Natural lang ang prosesong ito. Pero kaya nating hindi lang pigilin ito, kundi baligtarin pa ang proseso. At ang ating pangunahing kasangkapan, isang matalim na gunting pang-trim at tamang kaalaman. Hasa na ang ating gunting at buo ang ating loob. Ngunit teka lang, bago tayo magsimula ng paggupit, may isang mahalagang tanong tayong kailangang sagutin. Kailan nga ba? Ang pagpili ng tamang oras ay susi na sa tagumpay. Kapag nagkamali tayo rito, hindi lang natin hindi matutulungan, kundi mas malala pa. Baka masira pa nga natin ang palumpong. May dalawa tayong mainam na pagkakataon. Ang una ay kapag tuluyan nang nalaglag ang lahat ng dahon ng kurant. Ito ang hudyat na ang palumpong ay nasa yugto na ng pagpapahinga. Ang lahat ng katas at nutrisyon nito ay bumaba na sa mga ugat. Sa panahong ito, halos hindi nito mararamdaman ang sakit ng paggupit. Dagdag pa ng walang dahon, malinaw na makikita ang buong balangkas ng palumpong, kaya kitang-kita ang lahat ng luma at baluktot na sanga. Madaling matukoy kung ano ang kailangan alisin. Ang ikalawang pagkakataon ay sa maagang bahagi ng paggising ng halaman. Ngunit dito, mahalagang makuha ang tamang tiyempo habang mahimbing pa rin ang tulog ng mga usbong at hindi pa nagsisimulang mamaga. Kapag nakita ninyo na bumaba na ang lamig at maaaring hindi pagaanong lumambot ang lupa, oras na para kumilos. Nagpapahinga pa rin ang halaman at madali nitong makakayan na ng ating gagawing paggupit. Ngunit ang mahigpit na ipinagbabawal gawin ay ang gupitin ng korant kapag nagsisimula ng tumubo ang mga usbong nito. Sa panahong ito, bumubulusok ang buhay sa loob ng mga sanga at aktibo na ang daloy ng katas. Ang paggupit sa ganoong oras ay parang operasyon na walang pampamanhid. Ang palumpong ay iiyak, mawawalan ng mahalagang katas at lakas na lubhang kailangan nito para sa masagana at malusog na ani sa hinaharap. Ihanda na natin ngayon ang ating mga kagamitan sa paggugupit. Huwag mag-alala, wala naman tayong kailangan na masyadong espesyal. Ang pangunahing kakampi natin dito ay isang maganda at matalim na gunting panghardin. Kaya nitong putulin ang karamihan sa mga sanga na kasing kapal ng hinlalaki. Para sa mga sangang mas makakapal na aabot sa 2 hanggang 3 sentimetro ang kapal, mas magandang gamitin ng lopper o gunting na may mahabang hawakan. Dahil sa mahahaba nitong hawakan, nakakalikha ito ng malakas na puwersa, kaya't mapuputol mo ang makakapal na sanga sa isang iglap at hindi mo na kailangan pang ipilit o lagariin. Ito gamit ang gunting panghardin. At para naman sa mga veterano, ang mga lumang puno na may makakapal na sanga o puno na hindi na kayang putulin ng lapper. Isang maliit na lagari, panghardin ang kailangan. Pero tandaan, may mas mahalaga pa sa pagkakaroon ng lahat ng mga kasangkapang ito. Iyong gintong patakaran, ang iyong mga gamit ay dapat napakatalas at malinis na malinis.
Ang mapurol na gunting panghardin ay hindi pumuputol. Dinudurog at pinipunit lamang nito ang kahoy. Ito ay nagiiwan ng malalim na sugat na matagal gumaling at nagsisilbing pugad ng mga sakit. Ang matalas na gamit ay lumilikha ng perpektong makinis na hiwa na mabilis na maghihilom at walang magiging problema. At ang kalinisan naman ang panlaban sa impeksyon. Bago simulan ang paggugupit, siguraduhin na punasan ang mga talim ng alkohol o anumang antiseptic. Ito ay simpleng paglilinis na magliligtas sa kalusugan ng iyong hardin. Kaya, napili na natin ang oras na ihanda na ang mga kagamitan at ngayon ay lalapit na tayo sa palumpong. Saan tayo magsisimula? Magsisimula tayo sa isang pangkalahatang paglilinis. Ang yugtong ito ay tinatawag na sanitary pruning o sanitasyong paggupit at ang layunin nito ay tanggalin sa palumpong ang lahat ng patay, may sakit at walang silbing bahagi. Kalimutan muna natin ang pagpapabata. Isipin na lang natin na tayo ay isang doktor. Maingat, sanga-sanga, suriin ang buong palumpong mula sa pinakapuno hanggang sa mga dulo. Ang ating gawain ay hanapin at walang awa na gupitin ang lahat ng mukhang hindi malusog. Ano-ano ba ito? Una, ang mga sangang lubusang tuyo. Madali itong makilala dahil sa pagiging malutong at kawalan ng buhay na usbong. Pangalawa, ang mga sangang nabali dahil sa hangin o niebe. Wala na itong silbi. Pangatlo, anumang usbong na may malinaw na palatandaan ng sakit tulad ng mga bukol, mansa o pamamaga ng balat ng kahoy. Ang lahat ng ito ay gupitin hanggang sa pinakapuno. Huwag mag-iwan ng tuod. Huwag kang manghinayang. Ang mga sangang ito ay hindi na magbibigay ng magandang ani at sa halip ay hihigop lamang ng lakas mula sa palumpong at magsisilbing pinagmumula ng sakit para sa malulusog na bahagi ng halaman. Ito ay parang pagbunot ng bulok ng ngipin upang hindi kumalat ang impeksyon sa buong panga. Sa pagsasagawa ng ganitong paglilinis, malaki na ang maitutulong natin sa pagpapagaan ng buhay ng ating palumpong. Matapos nating alisin ang mga halata ng kalat, ibaba natin ang ating tingin sa mismong paanan ng halaman. Ang susunod nating target ay ang mga sangang hindi tama ang tubo. Ito ang mga usbong na lumalaki ng masyadong malapit sa lupa, halos nakasayad na rito. Bakit hindi natin gusto ang mga ito? May ilang dahilan. Una, ang mga bunga sa mga sangang ito ay laging nakahiga sa lupa. Pagkatapos ng bawat ulan, madudumihan ang mga ito ng lupa at buhangin. At sa mamasamasang kapaligiran, madali silang atakihin ng mga suso at iba pang peste. Pangalawa, ang mga sangang ito ay nagpapasikip sa paanan ng halaman. Haharangan nila ang tamang daloy ng hangin na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa pagkalat ng mga sakit na dulot ng fungi tulad ng powdery mildew. Pangatlo, hindi rin gaanong nasisikatan ng araw ang mga ito, kaya ang mga bunga ay mananatiling maliliit at maasim. Kaya gamit ang secateurs, buong tapang nating putulin ang lahat ng sangang nakasayad sa lupa o tumutubo sa napakababang anggulo. Ang ating layunin ay bahagyang itaas ang halaman upang malayang makadaloy ang hangin sa ilalim nito. Hindi lang ito magiging mas malusog, kundi mas magiging maayos din tingnan. Nagawa na natin ang paunang paglilinis at naasikaso na ang mga mabababang sanga. Ngayon naman, sisimulan na natin ang pinakamahalagang bahagi, ang tunay na pagpapabata ng halaman. Kailangan nating hanapin at alisin ang mga lumang sanga na hindi na produktibo. Sila ang pangunahing dahilan kung bakit maliliit ang mga bunga. Paano natin makikilala ang mga matatandang sanga na ito sa gitna ng maraming usbong? Mas madali ito kaysa sa iniisip mo. Ang mga lumang sanga ay
may ilang malinaw na palatandaan. Una, ang kulay ng balat. Ang mga batang usbong ay may balat na matingkad, makinis, at madalas ay may kintab. Samantala, ang mga matatandang sanga ay may balat na madilim, halos itim, magaspang, at madalas ay may lumot. Pangalawa, ang kapal. Ang mga lumang sanga ay karaniwang ang pinakamakapal sa bandang puno. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang taunang pagtubo. Tingnan ninyo ang mga dulo ng sanga. Ang mga bata at malakas na usbong ay lumaki ng 15 hanggang 20 sentimetro, 15 sumapas pa sa 20 centimeters, o higit pa noong nakaraang tag-init. Ngunit sa mga matatandang sanga, ang pagtubo ay lubhang mahina, ilang sentimetro lang, o wala talagang pagtubo. Ang ganitong sanga ay naubos na ang kapakinabangan. Kinukuha nito ang lakas ng halaman, ngunit nagbibigay lamang ng kaunting maliliit na bunga. Karaniwan, ito ang mga sanga na mahigit 5 o 6 na taon na ang tanda. Ang ating layunin ay hanapin ang 3 hanggang 4, 3 at 4, na pinakamatanda at pinakamalinaw na sanga na kailangang alisin. Ayan, nakilala na natin ang mga sanga na kailangan ng tanggalin. Nanginginig na ang ating kamay sa pagnanais na kunin ang gunting at agad-agad putulin lahat ng lumang sanga. Teka lang, dito nagkukubli ang isa sa pinakamalaking panganib para sa mga baguhan, ang labis na kasiglahan. Tandaan ang gintong tuntunin sa pagbabawas ng sanga para pabatain ang halaman. Hindi hihigit sa 1/4, sa isang pagkakataon. Ibig sabihin, sa isang panahon lang, pwede lang nating tanggalin ang hindi hihigit sa 1/4 ng kabuuang bilang ng mga lumang sanga. Halimbawa, kung siyam ang bilang ng mga lumang sanga na matataba sa iyong halaman, sa taong ito, 3 pinakamatanda lang ang ating puputulin. Bakit ba napakahalaga nito? Ang isang palumpong ay isang balanseadong sistema. Ang dami ng ugat sa ilalim ng lupa ay katumbas ng dami ng bahagi nito sa itaas ng lupa. Kung bigla nating tatanggalin ang kalahati o higit pa sa mga sanga, magdudulot ito ng matinding shock sa halaman. Ang mga ugat ay masasanay pa ring magbomba ng tubig at sustansya sa isang malaking canopy, ngunit wala na ito. Ang kawalan ng balanse na ito ay maaaring magpahina sa halaman ng husto at maaaring magkasakit ito o tuluyang mamatay. Kaya naman, dapat tayong kumilos ng paunti-unti at maingat. Ang ating layunin ay hindi shock therapy, kundi isang dahan-dahan at maingat na pagpapaganda or facelift para sa ating palumpong. Tandaan, mas mabuti ng kulang ang putol kaysa sa sobra. Napili na natin ang lumang sanga na kailangan ng alisin. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, ang mismong pagputol. Paano ba tama ang pagputol? Ang pangunahing tuntunin dito ay huwag mag-iwan ng tuod. Hinding-hindi. Kailangan tanggalin ang lumang sanga ng napakalapit sa lupa, halos sabay sa lebel ng lupa. Bakit ito napakahalaga? Ang tuod na naiwan, kahit ilang sentimetro lang ang taas, ay magsisimulang mamatay. Ang patay na kahoy na ito ay nagsisilbing perpektong tahanan at pagkain para sa iba't ibang uri ng amag at peste. Halimbawa, ang uod ng isang wood borer ay masayang maninirahan sa ganyang tuod, na kalaunan ay magsisimulang kumain at gumawa ng butas sa mga malulusog na sanga. Sa madaling salita, ang tuod ay isang bukas na pintuan para sa impeksyon, diretsong papasok sa puso ng halaman. Kaya, gamitin natin ang pruner o lagari, lumapit ng todo sa pinakabase ng sanga at gumawa ng malinis, maayos na hiwa na pantay sa lupa. Huwag kang matakot magputol ng ganito kalalim. Mula mismo sa mga sleeping buds sa base ng halaman, sa susunod na panahon, lalabas ang mga bago, malalakas at batang usbong, ang tinatawag na replacement shoots. Tinatanggal natin ang luma para bigyan daan ng bago.
at ang makinis na hiwa na pantay sa lupa ay mabilis nagagaling at tatakpan ng balat ng puno at hindi magdudulot ng anumang problema, matagumpay nating naalis ang ilang lumang sanga. Dahil dito, agad na lumiwanag at naging maluwag ang paligid ng ating halaman. Ngunit hindi pa rito natatapos ang ating gawain. Ngayon naman, oras na para pagtuunan ng pansin ang mga kabataan, ang mga tinatawag na zero shoots o mga supling na tumubo mula sa ugat. Ito ang mga malalakas at tuwid na sanga na sumibol mula sa lupa noong nakaraang tag-init. Sila ang ating kinabukasan at sila ang magbibigay ng pangunahing ani sa loob ng ilang taon. Pero kailangan din ng mahigpit na pagpili dito, tulad ng pagbuo ng isang sports team. Kung hahayaan lang natin ang lahat ng bagong tubo, magiging parang gubat ito sa ilalim ng halaman. Mag-uunahan sa liwanag at sustansya ang mga sanga, magiging sagabal sa isa't isa, at sa huli ay lalaki lamang silang payat at mahina. Ayaw natin ng ganoon. Ang ating gawain ay magkaroon ng casting. Maingat nating susuriin ang lahat ng bagong tubo. Sa mga ito, trio, lima lang ang ating iiwanan. Alin-alin nga ba? Ang pinakamalalakas, pinakamakapal, at napakahalaga ang mga nakaposisyon ng maayos. Hindi sila dapat tumubo sa gitna mismo ng halaman at hindi rin sila dapat dumikit o sumayad sa ibang sanga. Ang lahat ng iba pa, manipis, paluktot, mahina o basta labis lang, ay walang awa nating puputulin sa pinakaugat tulad ng ginawa natin sa mga lumang sanga nang walang iniiwang tuod. Sa ganitong paraan, makakabuo tayo ng isang malakas at mahusay na halaman na patuloy na magbibigay ng ani sa mga darating na taon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang napakalaking at halos nakamamatay na pagkakamali na madalas gawin ng maraming hardinero dahil sa sobrang sigasig. Makakakita sila ng isang napakatanda at napabayaan ng halaman, marahil mga 50 na taong gulang na, at sa isang upuan, tatanggalin nila lahat ng lumang sanga, iiwan na lang ang iilang mahihinang usbong. Sa tingin natin, tama iyon dahil tinanggal natin ang lahat ng hindi na kailangan. Pero para sa halaman, napakalaking shock nito. Ang sistema ng ugat ng halaman ay malakas, sanay na sanay magpakain ng maraming dahon at sanga. Tapos, bigla na lang halos nawala ang bahagi sa itaas ng lupa. Ang kawalan ng balanse na ito ay maaaring maging sanhi para hindi na makabangon at tuluyang mamatay ang halaman. Ito ang sitwasyon na ang sobrang ganda ay kalaban ng mabuti. Kaya naman, ang paunti-unting pagpapabata sa loob ng 3 taon para sa napakatatandang halaman ay hindi lang simpleng rekomendasyon, kundi isang kritikal na pangangailangan para sa buhay ng halaman. Binibigyan mo ito ng sapat na panahon para umangkop, magpalabas ng mga bagong usbong, at unti-unting palitan ang lumang henerasyon ng bago nang hindi nakakaranas ng matinding stress. Kaya, itong maliit na detalyeng ito ang naghihiwalay sa wastong pagpapabata mula sa pagpatay sa halaman. Kaya, sa madaling salita, ang pagpapabata sa pamamagitan ng paggugupit ng current ay hindi isang barabarong gawain, kundi isang pinag-isipang surgical operation na nagbabalik ng lakas at pagiging produktibo sa halaman. Sa pagtatanggal ng luma, nagbibigay tayo ng daan sa bago. Ang mahalaga, gawin ito sa tamang oras, gamit ang tamang kagamitan, at ang pinakamahalaga, ng walang labis na panatismo. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Sana ngayon, hindi na mangangalawang ang inyong sekator. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, suportahan nyo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel para hindi kayo mawalan ng iba pang sikreto sa paghahardin. Ngayon, tanong ko naman sa inyo, ano ang karanasan nyo sa
pagpapabata ng mga lumang halaman? Nakaranas na ba kayo ng pag-aalinlangan sa pagputol ng sobra? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comments. Gustong-gusto naming basahin ang mga iyan